Ang unang pumasok sa isip ni Lyra ay ang amoy. Amoy na hindi pamilyar. Amoy ng mamahaling pabango na may halong alak at ang malinis na samyo ng bagong labang kumot na hindi kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Agad siyang sinalubong ng matinding sakit ng ulo na para bang may maliliit na martilyong pumupukpok sa loob ng bungo niya. Nasaan ako? Napaupo siya bigla at kasabay noon ay ang pag-ikot ng kanyang paningin. Napahawak siya sa kanyang sentido. Hindi ito ang kanyang kwarto. Ang malambot na kama, ang kulay abong dingding, ang malaking bintanang natatakpan ng makapal na kurtina lahat ay bago. Lahat ay hindi kanya. Napatingin siya sa kanyang sarili. Suot pa rin niya ang damit niya kahapon. Ang paborito niyang bestidang bulaklakin. Ngunit lukot na ito at pakiramdam niya ay ang dumi-dumi niya. Ang kama sa tabi niya ay walang tao. Wala siyang katabi. Pero alam niya sa pagkakalukot ng kumot sa kabilang panig na may kasama siya kagabi. Isang malakas na kabog sa dibdib ang naramdaman niya. Isang malamig na takot ang gumapang sa buo niyang katawan. Diyos ko po! Anong ginawa ko? Parang isang sirang plaka, nagpaulit-ulit sa isip niya ang mga salita ni David. Mga salitang kasing talim ng kutsilyo na humiwa sa kanyang puso kahapon lang. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng kainan sa labas. Ang paborito nilang restaurant. Akala niya'y isa na namang ordinaryong date. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, bigla na lang ibinagsak ni David ang kanyang mga kubyertos. Hindi ko na kaya, Lyra, sabi nito, ang boses ay puno ng pagkainit. Napatingin si Lyra sa kanya, hawak pa rin ang kutsara at tinidor. Anong-anong hindi mo na kaya, David? Ito. Itinuro siya ni David. Pagod na ako, Lyra. Pagod na akong maghintay. 5 taon na tayo pero hanggang holding hands pa rin tayo. Ayoko na sa isang manang na katulad mo. Ang lakas ng boses ni David ay umalinggaw sa buong restaurant. Naramdaman ni Lyra ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nakatuon sa kanila. Ang bawat tingin ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang prinsipyo, ang bagay na pinanghahawakan niya buong buhay niya, ang bagay na ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang iyon ang naging dahilan ng kanyang kahihiyan. Hindi na niya matandaan kung paano siya nakaalis sa lugar na iyon. Ang alam lang niya, tumakbo siya palayo na may mga luhang walang tigil sa pag-agos. Tumakbo siya hanggang sa mapadpad siya sa isang lugar na hindi niya akalaing mapupuntahan niya kailanman. Isang bar. Maingay. Madilim. At puno ng mga taong nagtatawanan at nagsasayawan. Umupo siya sa isang sulok, at sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, umorder siya ng alak. Hindi niya alam kung ano yon, basta sinabi niya sa bartender na ibigay sa kanya ang pinakamatapang. Ang unang lagok ay mapait. Parang gamot na sinusunog ang kanyang lalamunan. Pero hindi siya tumigil. Inom lang siya ng inom, umaasang matutunaw ng alak ang sakit na nararamdaman niya. Sa bawat lagok, unti-unting nawawala ang mga mapanghusgang mata sa restaurant. Unti-unting humihina ang boses ni David sa kanyang isip. At sa kalagitnaan ng kanyang paglalasing, may isang pares ng mga mata siyang napansin mula sa kabilang dulo ng bar. Isang lalaki, nakaupo ring mag-isa. Hindi niya maaninag ang mukha nito ng malinaw, pero nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na parang katulad ng sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nag-angat ito ng baso, isang tahimik na pagbati. At iyon na ang huli niyang natatandaan. Ang lahat pagkatapos noon ay pira-pirasong alaala na lang. Isang kamay na umalalay sa kanya, isang boses na nagtanong kung okay lang siya, at ang amoy ng pabango na naamoy niya kaninang paggising. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang takot ay napalitan ng matinding panik. Kailangan niyang makaalis dito. Agad-agad. Dali-dali niyang sinuot ang kanyang sapatos. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Nandoon pa ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag sa ibabaw ng mesa. Hindi na siya nag-abalang tumingin sa salamin. Natatakot siyang makita ang refleksyon ng babaeng sumira sa sarili niyang mga prinsipyo. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Mabilis niyang tinahak ang mahabang pasilyo, hindi lumilingon. Pumasok siya sa elevator at paulit-ulit na pinindot ang E para sa ground floor. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Pagbukas ng pinto ng elevator, halos liparin niya ang lobby. Hindi niya pinansin ang tingin ng receptionist.
Tuloy-tuloy lang siya sa paglabas. Sinalubong siya ng sikat ng araw na para bang isang malaking spotlight na tumututok sa kanyang kahihiyan. Tumakbo siya hanggang sa makarating sa kanto at nakasakay ng taxi. Manong, sa Project 4 po, sa Quezon City, sabi niya sa driver habang nanginginig pa rin ang boses. Nang sa wakas ay narating niya ang kanilang maliit na bahay, pakiramdam niya'y ligtas na siya. Ngunit pagpasok niya sa gate, isang biglaang pagkahilo at pagduduwal ang kanyang naramdaman. Tumakbo siya papasok ng bahay, diretsyo sa banyo, at doon inilabas ang lahat ng laman ng kanyang sikmura. Ang pait ng alak kagabi ay bumalik, kasama ang pait ng kanyang pagkakamali. Nakahawak siya sa lababo, hinahabol ang kanyang hininga, nang marinig niya ang isang katok sa pinto. Isang katok na may otoridad. Isang katok na kilalang kilala niya. Lira. Boses iyon ng kanyang ina. Lira, buksan mo to. Sinubukan niyang sumagot, pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang pagpihit ng seradura. Hindi pala niya ito na-lock. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Aling Cora. Nakapamiwang ito, at ang mga mata'y matalas na sinuri siya mula ulo hanggang paa. Napunta ang tingin nito sa kanyang lukot na damit, sa kanyang magulong buhok, at huminto sa kanyang maputlang mukha. Biglang kumunot ang noo ng kanyang ina. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Lira, sabi ni Aling Cora, ang boses ay mababa at puno ng hinala. Amoy alak ka. Saan ka galing magdamag? 2 buwan ang lumipas. 2 buwan ng pagpapanggap. 2 buwan na sinubukan ni Lira na ibaon sa limot ang gabing iyon. Pilit niyang ibinalik sa normal ang lahat. Pumapasok siya sa trabaho, ngumingiti sa kanyang mga katrabaho, at umuwi sa bahay na parang walang nangyari. Ang tanong ng kanyang ina noong umagang iyon ay sinagot niya ng isang kasinungalingan. Nag-inuman lang po kami ng mga kaibigan ko, Nay. Birthday po kasi ni Sandra. Isang kasinungalingan na naging simula ng marami pang iba. Ngunit ang katawan niya ay may sariling paraan ng pagsiwalat ng katotohanan. Nagsimula ito sa mga umaga. Ang dating paborito niyang amoy ng kapeng itinitimpla ng kanyang ama ay nagiging dahilan ngayon ng kanyang pagkahilo. Madalas siyang nahihilo. Ang pagod na nararamdaman niya ay hindi pangkaraniwan, para bang may humihigop ng lahat ng lakas mula sa kanya. Anak, namumutla ka, sabi ng kanyang ina isang hapunan. Baka kailangan mo nang magpa-check up. Baka kulang ka lang sa dugo. Pagod lang po ito sa trabaho, Nay, mabilis niyang sagot, habang pilit na isinusubo ang kanin na parang papel ang lasa. Ngunit isang hapon sa opisina, hindi na niya kinaya. Habang abala siya sa pag-type sa kanyang computer, biglang umikot ang buong paligid. Ang mga letra sa screen ay nagsayawan, at ang boses ng kanyang boss na tumatawag sa kanyang pangalan ay parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. At pagkatapos, dumilim ang lahat. Nagising si Lira sa isang sofa sa loob ng pantry ng opisina. Nakapalibot sa kanya ang kanyang mga katrabaho, ang mga mukha nila ay puno ng pag-aalala. Isang basong tubig ang inabot sa kanya. Lira, okay ka lang? Bigla ka na lang natumba sa upuan mo, sabi ni Minda, ang katim niya. Pinapauwi ka na ni Sir. Magpatingin ka na sa doktor. Walang nagawa si Lira kundi ang tumango. Ang takot sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa hiya na kanyang nararamdaman. Alam niyang hindi na niya maaaring ipagwalang bahala ang mga senyales na ito. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa trabaho, nagpunta siya sa isang maliit na klinika malapit sa kanila. Habang naghihintay na tawagin ang kanyang pangalan, ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Sana trangkaso lang ito. Sana pagod lang. Sana. Miss Lira Almario. Nanginginig ang mga tuhod niya habang sumusunod sa nurse papasok sa opisina ng doktor. Ang doktor, isang mabait na babaeng nasa edad 50, ay ngumiti sa kanya. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi nakabawas sa kaba ni Lira. Pagkatapos ng ilang tanong at isang mabilis na pagsusuri, iniwan siya ng doktor para hintayin ang resulta ng ilang laboratory tests. Bawat minutong lumipas ay parang isang walang hanggang paghihirap. Nang bumalik ang doktor, may hawak na itong isang papel. Umupo ito sa tapat ni Lira at muling bumiti, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng kakaibang kislap ang mga mata nito. Well, I know now why you've been feeling faint, sabi ng doktor sa malumanay na boses. Congratulations, Miss Almario. You are 8 weeks pregnant. Parang nabingi si Lira.
Ang salitang congratulations ay umalinggaw sa kanyang isip, isang malupit na kabalintunaan. Ang salitang pregnant ay parang isang sentensya ng kamatayan. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Ang buong mundo ay tumigil sa pag-ikot. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas ng klinika. Hawak niya ang isang maliit na sobrang puti na naglalaman ng resulta, na para bang isa itong bomba na anumang oras ay sasabog. Sa halip na umuwi, pumasok siya sa isang botika at bumili ng pregnancy test. Kailangan niyang makita mismo. Kailangan niyang kumpirmahin ang bangungot. Sa kanyang kwarto, nanginginig ang mga kamay na ginawa niya ang test. Inilapag niya ito sa sahig ng banyo at tumalikod, hindi magawang tingnan. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahan siyang lumingon. 2 linya. 2 malinaw, hindi mapagkakamali ang linyang kulay rosas. Doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, at umiyak ng walang tunog. Umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang mga prinsipyo na nawasak, at para sa kanyang mga magulang na tiyak na masisira ang puso. Hindi niya kilala ang ama. Ang tanging naaalala niya ay ang isang pares ng malungkot na mga mata sa isang madilim na bar. Paano niya sasabihin sa kanyang mga magulang na ang tanging ipinagmamalaki sa buong barangay ay ang pagkakaroon ng isang mabait, relihiyosa, at disenteng anak? Sinubukan niyang itago. Nagsimula siyang magsuot ng mga maluluwag na damit. Palagi siyang nagkukulong sa kwarto, iniiwasan ang mga mapanuring mata ng kanyang ina. Ngunit isang gabi, ang katotohanan ay natagpuan siya. Pagod siyang umuwi galing sa trabaho. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang kwarto, hindi napansin na nahulog mula sa kanyang bag ang maliit na sobrang puti mula sa klinika na naglalaman ng resulta ng kanyang unang ultrasound. Nasa gitna siya ng pagpapalit ng damit nang marinig niya ang boses ng kanyang ama mula sa sala. Isang boses na malamig at walang emosyon. "Lira. Halika rito." Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Nakaupo sa sofa ang kanyang ama, si Mang Romy. Sa tabi nito ay ang kanyang ina, si Aling Cora, na tahimik na umiiyak. At sa ibabaw ng maliit na mesa sa gitna nila, nakalatag ang isang pamilyar na papel. Ang resulta ng kanyang ultrasound. Ang itim at puting larawan ng isang maliit na tuldok sa loob ng kanyang sinapupunan. "Ano to?" tanong ni Mang Romy, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lira. Ang kanyang mga luha ay nagsimula na namang mamuo. Tumayo si Mang Romy. Dinampot niya ang papel at iwinasiwas ito sa harap ng mukha ni Lira. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Pinalaki ka namin ng maayos," sigaw niya, ang boses ay kumalat sa buong kabahayan. "Pinalaki ka naming may takot sa Diyos. Sinunod namin ang lahat ng gusto mo. Ibinigay namin ang lahat. At ito ang isusukli mo sa amin. Isang kahihiyan." Hinawakan ni Aling Cora ang braso ng asawa. "Romy, tama na ni. Huwag kang makialam, Cora," bulyaw ni Mang Romy, bago muling hinarap si Lira. "Sino ang ama? Sabihin mo. Sino ang walang hiyang lalaking bumastos sa'yo?" Umiling lang si Lira habang umiiyak. Hindi ko po alam di." Ang sagot na iyon ang nagsilbing gasolina sa apoy. Ang mukha ni Mang Romy ay nag-iba, mula sa galit ay naging pandidiri. Itinapon niya ang papel sa sahig. "Walang hiya," bulong niya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang pinto. "Habang daladala mo ang simbolo ng kahihiyan sa pamilyang ito, lumayas ka." Napatitig si Lira sa kanya, hindi makapaniwala. "Itay. Lumayas ka," sigaw ni Mang Romy, ang boses ay basag na sa galit at sakit. "Huwag ka nang babalik. Simula ngayon, wala na akong anak na nagngangalang Lira." Mula sa bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng De Villa Tower sa Bonifacio Global City, kitang-kita ni Marco De Villa ang buong syudad. Ang mga gusali ay parang mga sundalong nakatayo, at ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam na gumagapang. Para sa karamihan, ito ay simbolo ng kapangyarihan. Ng tagumpay. Para kay Marco, ito ay isang kulungan na gawa sa salamin at bakal. 3 buwan. 3 buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon. Ang gabing dapat sana'y isa lang sa maraming gabi ng paglimot, ngunit naging gabi na hindi niya malimutan. Taon-taon, sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang kapatid na si Isabela, tumataka si Marco.
Tumatakas siya mula sa mga mapanglaw na mata ng kanyang ina, mula sa mga alaalang bumabalot sa kanilang mansyon, at mula sa kasalanang patuloy na bumabagabag sa kanyang konsensya. Nagpapakalunod siya sa trabaho sa umaga at sa alak sa gabi. Ngunit ang gabing iyon ay naging iba. Sa gitna ng ingay at artipisyal na saya ng bar, nakita niya ito. Isang babae, nakaupo sa sulok, mag-isa. Hindi ang kagandahan nito ang unang pumukaw sa kanyang pansin, kundi ang lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na dalisay at totoo, na para bang salamin ng sarili niyang nararamdaman. Hindi niya ugaling makipag-usap sa mga hindi niya kilala. Ang pangalang De Villa ay isang sumpa, lahat ng lumalapit ay may kailangan. Pera, koneksyon, pabor. Ngunit sa babaeng iyon, wala siyang nakitang ganid. Tanging sakit lang. Hindi niya matandaan kung sino ang unang nagsalita. Ang alam lang niya, sa gabing iyon, hindi siya si Marco De Villa, ang CA. Siya lang ay si Marco, isang lalaking nalulungkot. At ang babae, hindi niya alam ang pangalan nito, ay isang estrangherang kasama niyang uminom, kasama niyang tumahimik, at kasama niyang sinubukang takasan ang mundo. Hindi siya lasing na lasing para hindi matandaan ang mga nangyari. Naaalala niya ang pag-aalalay niya rito nang hindi na nito kaya pang tumayo. Naaalala niya ang pagdala niya rito sa pinakamalapit na hotel dahil hindi na nito masabi kung saan ito nakatira. Naaalala niya ang pag-aalaga niya rito, at ang isang sandali ng kahinaan, isang halik na nagsimula sa simpatya, ngunit nauwi sa isang bagay na mas malalim. At naaalala niya ang paggising niya kinaumagahan na wala na ito. Walang paalam. Walang pangalan. Walang kahit anong bakas maliban sa mahinang amoy ng bulaklak sa unan. Sir! Naputol ang pag-iisip ni Marco sa boses ng kanyang assistant, si Leo. Sir, your meeting with the board is in 15 minutes. Tumango si Marco at bumalik sa kanyang mesa. Any news, Leo? Tanong niya, ang boses ay seryoso. Ito na ang nakagawian nilang tanungan sa loob ng 3 buwan. Yumiling si Leo. Wala pa rin po, sir. We've checked all hotel logs and CD footage from that night. We can't find her. She paid in cash and didn't register under her real name. It's like she's a ghost. Isang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Marco. Isang multo. Iyon na marahil ang babae. Isang multong dumating para samahan siya sa pinakamadilim niyang gabi at nawala rin pagsikat ng araw. Ngunit bakit hindi ito maalis sa isip niya? Bakit patuloy siyang umaasa na makikita niya itong muli? Dahil ba sa responsibilidad? O dahil sa kakaibang koneksyon na naramdaman niya sa mga mata nito? Sige na, Leo. Let's go, sabi niya habang inaayos ang kanyang coat. Kailangan niyang itigil ito. Kailangan niyang mag-focus. Mabilis na tinahak ng kanyang itim na luxury sedan ang mga kalsada ng Makati. Si Marco ay nakatingin lang sa bintana, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Sa isang mukhang hindi niya matandaan ng buo, at sa isang pares ng mga matang hindi niya malimutan. Sir, medyo traffic po, sabi ng kanyang driver. Nasa kahabaan sila ng isang abalang kalsada nang biglang pumreno ng malakas ang sasakyan. Isang malakas na kalabog ang narinig ni Marco sa unahan. Diyos ko, sigaw ng driver. May tumawid bigla. Bago pa man makapagsalita si Leo, mabilis nang binuksan ni Marco ang pinto ng sasakyan. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Ang alaala ng isa pang aksidente, ang aksidenteng bumago sa kanyang buhay, ay biglang bumalik. Tumawag ka ng ambulansya, utos niya kay Leo bago tumakbo papunta sa unahan ng sasakyan. Nakita niya ito. Isang babae, nakaupo sa kalsada, yakap-yakap ang ilang mga supot ng groceries na nagkalat sa paligid niya. Hindi ito direktang nabangga, ngunit halatang natumba ito sa gulat. Miss, are you okay? Tanong ni Marco, lumuhod siya sa tabi nito para tulungan itong tumayo. May masakit ba sayo? Dadalhin kita sa ospital. Hey, hindi okay lang ako, sagot ng babae, nanginginig ang boses. Pilit itong tumayo habang pinupulot ang mga nagkalat na gulay. Nagulat lang ako. Tinulungan siya ni Marco na pulutin ang mga gamit. Nang iabot niya ang isang supot dito, nag-angat ito ng tingin. At sa sandaling iyon, huminto ang mundo ni Marco. Ang mga matang iyon. Ang parehong mga mata na hinanap niya sa loob ng 3 buwan. Ang parehong mga matang puno ng lungkot na nakita niya sa bar. Ngunit ngayon, ang lungkot ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang bakas ng pagod at isang takot na hindi niya maintindihan.
Napansin niya ang suot nito, isang maluwag na bestida. At napansin niya ang bahagyang umbok sa tiyan nito. Hindi maaari. Napatitig si Marco at nakita niya ang pagbabago sa mukha ng babae. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng purong takot. Nakilala na rin siya nito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binasag lang ng ingay ng trapiko. Pareho silang hindi makagalaw, nakatingin sa isa't isa na parabang sila lang ang tao sa gitna ng magulong kalsada. Si Lyra, na ngayon ay nasa 5 buwan na ang tiyan, ay napatitig sa lalaking nasa harap niya. Ang lalaking mula sa kanyang bangungot. Ang estrangherong may malungkot na mga mata. Ang ama ng dinadala niya. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ikaw, Lee. Bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Isang salita na puno ng gulat, takot, at ang bigat ng isang sikretong hindi na niya kayang itago. Ang salitang ikaw ay nanatiling nakabitin sa hangin, ninakaw ng ingay ng mga busina. Para kay Lyra, ang buong mundo ay nag-slow motion. Ang lalaking nasa harap niya, matangkad, nakasuot ng mamahaling suit, at may mga matang hindi nagbago ang taglay na lungkot, ay hindi na isang alaala lang. Totoo siya. At ang katotohanan iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang bangungot. Bago pa man siya makatakbo, bago pa man niya maisip ang susunod na gagawin, naramdaman na niya ang kamay ni Marco sa kanyang braso. Mahigpit ang hawak nito, ngunit hindi masakit. Ito'y isang hawak na nagsasabing, hindi ka na makakaalis. Dadalhin kita sa ospital, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit puno ng otoridad. Hindi na kailangan. Okay lang ako, pilit na sagot ni Lyra, sinusubukang bawiin ang kanyang braso. Ang huling lugar na gusto niyang puntahan ay isang ospital, kung saan maaaring malaman ng lalaking ito ang sikreto niya. Ngunit hindi siya binitiwan ni Marco. Ang mga mata nito ay bumaba sa kanyang tiyan, na kahit nakasuot siya ng maluwag na damit ay hindi na maitago. Isang saglit na pagkunot ng noo, isang mabilis na pag-igting ng panga. Tumingin itong muli sa kanyang mga mata, at sa pagkakataong iyon, alam na ni Lyra na alam na rin ito. O kung hindi man, malapit na nitong malaman. Kailangan, mariin sabi ni Marco. Inalalayan siya nito papunta sa nakabukas na pinto ng itim na sasakyan. Walang nagawa si Lyra kundi ang magpasyanod. Ang kanyang lakas ay biglang nawala, naubos ng pagkabigla at takot. Sa loob ng ospital, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Dinala siya sa isang private room. Isang doktor ang sumuri sa kanya at sa tibok ng puso ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa buong panahon na yon, hindi umalis si Marco sa kanyang tabi. Tahimik lang itong nakatayo sa isang sulok, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya, na para bang isa siyang palaisipan na pilit nitong binubuo. The baby's heartbeat is strong, and you seem fine. Medyo tumaas lang ang blood pressure mo, probably due to shock. Just get some rest, ma'am, sabi ng doktor bago sila iwan ng dalawa. Ang katahimikan na naiwan sa silid ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Si Lyra ay nakayuko lang, pinaglalaruan ang dulo ng kanyang damit. Hindi niya kayang salubungin ang tingin nito. Lyra. Iyon ang unang beses na narinig niyang binanggit nito ang kanyang pangalan. Saan nito nalaman? Marahil sa nurse kanina. Nag-angat siya ng tingin. Si Marco ay lumapit at umupo sa silyang nasa tabi ng kama. Tinitigan siya nito ng diretsyo sa mata. Ang lungkot sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas seryoso, mas direkta. Ilang buwan na, tanong nito, ang boses ay mababa. Hindi sumagot si Lyra. Yumuko siyang muli. Humugot ng malalim na hininga si Marco. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Lyra, tignan mo ako. Dahan-dahan, nag-angat siyang muli ng tingin. Akin ba? Ang tatlong salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang malaking alon. Walang paligoy-ligoy. Walang pag-aalinlangan sa tono nito. Ito ay isang tanong na humihingi ng isang direktang sagot. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang mga luha, iyon na ang kanyang naging sagot. Napapikit si Marco at tumango ng marahan, na para bang kinukumpirma ang isang bagay na matagal na niyang pinaghihinalaan. Pagkatapos ng ilang sandali, dinala siya ni Marco sa isang tahimik na coffee shop. Umupo sila sa pinakasulok na mesa. Naglabas si Marco ng isang checkbook mula sa kanyang coat. I will take full responsibility, sabi nito habang nagsusulat. I will provide for everything you and the baby need.
Inilapag nito sa mesa ang isang tseke at itinulak papunta sa kanya. Nakita ni Lyra ang nakasulat na halaga. Isang halagang hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Sapat na para bumili ng isang maliit na bahay at lupa. Isang malamig na kirot ang naramdaman ni Lyra. Ito ba ang tingin niya sa kanya? Isang babaeng mababayaran. Isang pagkakamali na kailangang ayusin gamit ang pera. Ang lahat ng sakit, takot, at kahihiyan na tiniis niya sa loob ng ilang buwan ay biglang nag-apoy at naging galit. Hindi ko kailangan ng limos mo, sabi niya, ang boses ay naging matigas. Itinulak niya pabalik ang tseke. Nagulat si Marco. Tinitigan siya nito na para ba ngayon lang siya nakita ng malinaw. This is not charity, Lyra. This is responsibility, jit nito. Responsibilidad, mapait nang umiti si Lyra. Para sa'yo, isa lang akong responsibilidad na kailangang bayaran para matahimik na ang konsensya mo. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Pinalayas ako ng sarili kong pamilya. Itinakwil ako ng sarili kong ama. At ikaw, ayusin mo lang ang lahat gamit ang pera mo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Lyra ang pagbabago sa ekspresyon ni Marco. Isang kislap ng pagkakasala. Isang kislap ng pag-unawa. Kinuha nito ang tseke at pinunit sa gitna. I'm sorry, sabi nito, at sa pagkakataong iyon, naniwala si Lyra sa sinseridad nito. You're right. That was insulting. Tumahimik sila pareho. Tumingin si Marco sa labas ng bintana, nag-isip. Pagkatapos ng ilang minuto, muli siyang hinarap nito. Okay, sabi nito. Let's nearly this again. Hindi pera ang ibibigay ko. Let's make a business arrangement. Napakunot ang noo ni Lyra. Anong business arrangement? I will provide a safe place for you to live until you give birth. I will cover all medical expenses. I will ensure that the baby will have everything it needs. In exchange, you will allow me to be a part of the child's life. Hindi ito para sa akin. Hindi ito para sa'yo. Tumingin ito sa kanyang tiyan. Para sa kanya. Natigilan si Lyra. Ang alok na ito ay iba. Hindi ito pagbabayad sa kanya, ito ay pag-aalaga para sa anak niya. Ang anak niya na wala siyang maibibigay kundi ang isang maliit at nangungupahang kwarto. Ang anak niya na karapat-dapat sa isang magandang kinabukasan na hindi niya kayang ibigay. Ang pride niya ay sumisigaw na tumanggi. Ngunit ang puso ng isang ina sa loob niya ay bumubulong na pumayag. Paano ako makakasiguro, tanong niya, ang boses ay mahina na. Paano kung kunin mo lang siya sa akin? Umiling si Marco. I give you my word. This is about providing. Not taking away. Nag-isip si Lyra. Wala siyang mapupuntahan. Wala siyang pera. Wala siyang pamilya. Para sa kapakanan ng kanyang anak, kailangan niyang lunukin ang kanyang pride. Dahan-dahan tumango siya. CJ. Pumapayag ako. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Isang ngiti ng tagumpay at marahil ng ginhawa. Good. Let's go. Ihahatid na kita sa titirhan mo. Hindi na nagtanong si Lyra. Sumunod na lang siya. Habang nasa biyahe, ang isip niya ay puno ng pag-aalinlangan. Tama ba ang desisyon niya? Huminto ang sasakyan sa harap ng isang bagong condominium building na mukhang napakamahal. Inalalayan siya ni Marco papasok sa elevator at hanggang sa isang unit sa 25th floor. Pagbukas niya ng pinto, hindi napigilan ni Lyra ang mapasinghap. Ang apartment ay maluwag at maliwanag. Moderno ang mga gamit. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanya. Ang nakapagpatigil sa kanya ay ang isang sulok ng sala. May isang bagong-bagong kuna. Sa tabi nito ay isang kabinet na puno ng mga damit sanggol. May mga bote, lampin, at lahat ng uri ng gamit para sa isang bagong silang na sanggol. Ang lahat ay nakahanda na. Na para bang inaasahan na siya. Nilingon niya si Marco, ang mga mata niya ay puno ng pagtataka at pagkalito. I was hoping to find you, simpleng sabi ni Marco, na para bang iyon na ang pinakamalinaw na paliwanag sa lahat. Nakatayo lang si Lyra sa gitna ng sala, napapaligiran ng lahat ng bagay na pinangarap niya para sa kanyang anak, na ibinigay ng isang estrangherong ama nito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi niya alam kung ito ba ay luha ng pasasalamat o luha ng takot sa bagong kabanata ng buhay na kakaharapin niya.
Sa loob ng 2 linggo, isang bagong routine ang nabuo sa buhay ni Marco de Villa. Sa umaga, siya ang kinatatakutang CEO ng De Villa Group, isang lalaking gawa sa yelo at bakal. Ngunit pagdating ng 5:00 ng hapon, ang bakal ay natutunaw at ang yelo ay nagiging isang bagay na hindi pa niya lubusang nauunawaan. Araw-araw, dumadaan siya sa condo unit ni Lyra bago umuwi. Minsan, may dala siyang pagkain. Minsan, mga librong pambata o mga bitamina para sa buntis. Hindi sila masyadong nag-uusap. Umupo lang siya sa sofa habang si Lyra ay nanonood ng AJ, isang tahimik na kasunduan. Isang presensyang unti-unti niyang hinahanap-hanap. Ang pagiging malapit kay Lyra ay nagdulot sa kanya ng isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang simpleng presensya nito ay parang isang balsamo sa mga sugat na pilit niyang itinatago. Ngunit ang mga pagbabago sa kanya ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ng kanyang ina. Isang gabi sa mansyon ng mga De Villa, habang naghahapunan sila sa kanilang mahabang lamesa na gawa sa mahogany, nagsalita si Donna Esmeralda. Ang boses nito ay kasing kinis ng seda ngunit may talim ng bubog. "You seem distracted lately, Marco," sabi nito, hindi inaalis ang tingin sa hinihiwa nitong steak. "Lagi ka nang ginagabi ng uwi. May problema ba sa kumpanya?" "Everything is under control, ma," sagot ni Marco, umiiwas sa tingin nito. "Good. Because you know how I feel about distractions." Ang isang De Villa ay dapat laging nakafocus. Walang puwang para sa kahinaan. Naintindihan ni Marco ang ibig sabihin ng kanyang ina. Ang kahinaan ay ang code word nito para sa emosyon, para sa pag-ibig, para sa anumang bagay na maaaring makasira sa pangalan at yaman na pinakaingat-ingatan nito. Ngunit ang mga pabalang na sagot ni Marco at ang mga unusual expenses sa kanyang credit card statement ay sapat na para maghinala ang Donna. At kapag naghinala si Esmeralda de Villa, kumikilos siya. Makalipas ang ilang araw, sa kanyang pribadong pag-aaral na napapalibutan ng mga antigong libro at mamahaling painting, binuksan ni Donna Esmeralda ang isang malaking brown envelope na inihatid ng isang private investigator. Sa loob may mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Isang babae, malaki ang tiyan, na pumapasok sa isang kondominium. Isang babae na kasama ang kanyang anak, si Marco de Villa, na may dalang mga supot ng pagkain. Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ng Donna. Ibinaba niya ang litrato ni Lyra. Ang kanyang mga kuko na perpektong nakamanicure ay bumaon sa mamahaling papel. "Sino siya?" tanong niya sa hangin. Ang sagot ay nasa kasunod na pahina ng report. Lyra Almario. 26 na taong gulang. Dating nakatira sa isang simpleng bahay sa Quezon City. Walang yaman. Walang pangalan. Isang hamak na babae mula sa kung saang squatter buntis, bulong niya sa sarili, ang boses ay puno ng pandidiri. Para sa kanya, malinaw na ang lahat. Isa itong gold digger. Isang ahas na tinutuklaw ang kanyang anak para sa pera. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kinahapunan, habang si Lyra ay nag-aayos ng mga bagong damit ng sanggol sa kabinet, isang malakas at sunod-sunod na katok ang narinig niya sa pinto. Inaasahan niyang si Marco iyon, kaya't may maliit na ngiting binuksan niya ang pinto. Ngunit hindi si Marco ang bumungad sa kanya. Isang babae, nasa edad 60, ang nakatayo sa labas. Nakasuot ito ng isang eleganteng damit, kumikinang ang mga alahas sa leeg at mga daliri. Ang ayos nito ay perpekto, ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, at huminto ang tingin sa kanyang malaking tiyan. "Sino po sila?" nanginginig na tanong ni Lyra. Hindi sumagot ang babae. Dire-diretso itong pumasok sa apartment, na parabang pag-ari niya ang lugar. Inilibot nito ang tingin sa kabuuan ng unit, ang mga mata ay puno ng paghamak. "So, ito pala ang bago mong investment," nagsalita sa wakas ang babae, ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Humarap ito kay Lyra. "Magkano ka?" Natigilan si Lyra. "Ano po?" "Bingi ka ba?" lumapit ang babae, ang amoy ng mamahaling pabango ay nakakasulasok. "I ask, how much are you?" "Sabihin mo ang presyo mo at layuan mo ang anak ko." "Anak niya?" Doon lang napagtanto ni Lyra. Ang babaeng nasa harap niya ay ang ina ni Marco. Ang reyna. Si Donna Esmeralda de Villa. Ang takot ay napalitan ng sakit. Ang hiya ay napalitan ng isang maliit na ningas ng galit. Hinawakan niya ang kanyang tiyan.
Wala po kayong karapatang bastusin ako sa pamamahay ko, sabi ni Lyra, sinusubukang maging matatag. Isang mapanghamak na tawa ang kumawala sa mga labi ng Donna. Pamamahay mo? Binayaran ito ng anak ko. Lahat ng bagay dito, pati na yang dinadala mo, ay pag-aari ng mga De Villa. Kaya may karapatan ako. Papalapit na sana ang Donna para hawakan ang braso ni Lyra nang biglang bumukas ang pinto. Ma? Nakatayo sa may pinto si Marco, may hawak na 2 paper bag ng pagkain. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito, na agad napalitan ng pagkabigla, at pagkatapos ay ng isang madilim na galit nang makita niya ang mga luha sa mata ni Lyra at ang nanlilisik na tingin ng kanyang ina. Marco, Innoison, sabi ng Donna na para bang wala siyang ginagawang masama. I was just visiting. Getting to know your new friend. Ngunit nakita ni Marco ang lahat. Ang takot sa mukha ni Lyra. Ang arogansya sa mukha ng kanyang ina. Mama, stop it, sabi ni Marco, ang boses ay matigas at may diin. Ibinagsak niya ang mga paper bag sa sahig at mabilis na lumapit kay Lyra, hinila ito sa likod niya na parabang isang kalasag. Ito ang unang beses sa kanyang buhay na sinagot niya ang kanyang ina. Ito ang unang beses na may ipinagtanggol siyang iba laban dito. She's staying, mariing sabi ni Marco, nakikipagtitigan sa kanyang ina. Nagulat si Donna Esmeralda sa tapang ng kanyang anak. Ngunit mabilis itong nakabawi. Isang malamig at tusong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tiningnan niya si Lyra sa likod ni Marco, ang mga matay nangangako ng digmaan. We will see, Marco, bulong nito, bago tumalikod at naglakad palabas na taas no. We will see. Ang pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan at isang malinaw na mensahe. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Nang sumara ang pinto at tuluyang umalis si Donna Esmeralda, doon palang naramdaman ni Lyra ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa braso ni Marco para suportahan ang sarili. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho na para bang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Lyra, are you okay? Tanong ni Marco, ang boses ay puno ng pag-aalala. Inalalayan siya nito papunta sa sofa. I'm so sorry. Hindi ko dapat hinayaang mangyari ito. Umiling lang si Lyra. Hindi niya alam ang sasabihin. Ang mga salita ng ina ni Marco ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Magkano ka? Lahat ng bagay dito, pati na yang dinadala mo, ay pag-aari ng mga De Villa. Isang biglaang panlalamig ang gumapang sa kanyang buong katawan na sinundan ng init. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Marco, bulong niya, nahihilo ako. Agad na naging alerto si Marco. Sandali lang, sabi nito at mabilis na kumuha ng isang basong tubig. Nang bumalik ito at makita ang pamumutla ni Lyra, hinipon nito ang kanyang noo. Mainit ka, sabi nito, ang boses ay nag-aalala. Sobra kang na-stress. Humiga ka muna. Kukuha ako ng bimpo. Walang nagawa si Lyra kundi ang sumunod. Pakiramdam niya ay naubos lahat ng kanyang lakas. Habang nakahiga, pinanood niya si Marco na kumilos sa loob ng apartment. Ang lalaking dati isang estranghero lang ay gumagalaw na ngayon sa kanyang espasyo na parabang sanay na sanay na. Naglabas ito ng bimpo, binasa, at maingat na inilagay sa kanyang noo. Ang lamig ng basang bimpo ay nagdulot ng kaunting ginhawa. Ngunit ang init sa loob niya ay hindi nawawala. Ang kanyang mga mata ay unti-unting bumibigat. Sa pagitan ng pagiging gising at tulog, narinig niya ang sarili niyang bumulong. Naini. Isang pangalan na matagal na niyang hindi nababanggit. Isang pangalan na kinasasabikan niya. Naramdaman niya ang pagtigil ng kamay ni Marco. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya itong nakatitig sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi niya mabasa. Isang halo ng awa at pag-unawa. I'm so sorry, T. Bulong ni Marco, hindi para sa ginawa ng ina nito, kundi para sa isang bagay na mas malalim. I know how it feels to be alone. Iyon na ang huling narinig ni Lyra bago siya tuluyang nilamon ng lagnat at pagod. Kinagabihan, nagising siya. Ang lagnat niya ay medyo humupa na. Ang unang nakita niya ay si Marco, nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama, nakatulog habang nagbabantay. Isang bagay ang kumurot sa puso ni Lyra. Ang lalaking ito, na halos hindi niya kilala, ay nanatili sa kanyang tabi buong gabi. Ang kanyang ama, ang sarili niyang kadugo, ay pinalayas siya. Ngunit ang estrangherong ito ay inalagaan siya.
Dahan-dahan siyang bumangon para hindi ito magising. Kinuha niya ang kumot mula sa paanan ng kama at maingat na ikinumot dito. Ngunit sa paggalaw niya, nagising si Marco. Lira, sabi nito, inaalis ang antok. Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo okay na, sagot niya. Salamat sa pag-aalaga. Tumayo si Marco at nag-inat. Gusto mo ng sabaw? Nagpaluto ako kanina. Tumango si Lira. Habang kumakain siya ng mainit na sabaw sa maliit na dining table, at si Marco naman ay nagtitimpla ng kape, isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi na ito ang bigat na katahimikan ng dalawang estranghero. Ito ay ang katahimikan ng dalawang taong nagsisimulang maging komportable sa isa't isa. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Lira, binabasag ang katahimikan. Napahinto si Marco sa paghalo ng kape. Ang alin? Ito. Ang lahat ng ito, sabi ni Lira, iginala ang tingin sa paligid. Hindi mo kailangang gawin to, pwede mo namang ibigay na lang ang pera at tapos na ang usapan. Isinandal ni Marco ang sarili sa counter at tinitigan siya. Dahil alam ko kung anong pakiramdam ng mag-isa sa isang gabi na kailangan mo ng kasama, sabi nito sa mababang boses. Noong gabing nagkita tayo sa bar, hindi ako nagpapakalasing lang. Anibersaryo yon. Napakunot ang noo ni Lira. Anibersaryo. Tumango si Marco at huminga ng malalim, na parabang naghahanda sa pagbubunyag ng isang mabigat na sikreto. Lumakad ito papunta sa sliding door na patungo sa maliit na balcony at binuksan ito. Sumunod si Lira. Ang hangin ng gabi ay malamig. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin na nakakalat sa lupa. It was the death anniversary of my sister, Isabella, nagsimula si Marco, nakatingin sa malayo. She died in a car crash 8 years ago. Napatakip ng bibig si Lira. I was the one driving. Ang apat na salitang iyon ay tumusok sa puso ni Lira. Ang bigat, ang sakit, ang pagsisisi sa boses ni Marco ay halos nahahawakan. It wasn't my fault, sabi ng mga pulis. May lasing na driver na sumalpok sa amin, pagpapatuloy nito. Pero hindi iyon ang nakita ng nanay ko. Ang nakita lang niya ay ako ang nagmamaneho at ako ang nabuhay. Si Isabella, ang paborito niya, ang nawala. Mula noon, bawat kilos ko ay dapat perpekto. Bawal magkamali. Bawal magpakita ng kahinaan. Dahil kailangan kong punan ang puwang na iniwan niya. I have to be the perfect son. Ngayon, naintindihan na ni Lira. Ang lungkot sa mga mata ni Marco. Ang bigat na pasan-pasan nito. Hindi siya isang prinsipe na nasa toreng-garing. Isa siyang bilanggo. Bilanggo ng nakaraan at ng mga inaasahan ng iba. Sa sandaling iyon, hindi si Marco de Villa, ang mayamang ang nakita ni Lira. Ang nakita niya ay si Marco, isang lalaking nasasaktan, katulad niya. Hindi niya namalayang inabot na pala niya ang kamay nito. Napatingin si Marco sa kamay niya, pagkatapos ay sa mukha niya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang bagong koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na hindi na base sa isang pagkakamali, kundi sa isang pag-intindi sa sakit ng isa't isa. Kinabukasan, mas gumaan na ang pakiramdam ni Lira. Ipinilit ni Marco na samahan siya sa ospital para sa kanyang regular na check-up. Hindi na kailangan, kaya ko na, sabi ni Lira. I insist, sagot ni Marco, at may finality sa boses nito na hindi na niya matanggihan. Habang naglalakad sila sa abalang lobby ng ospital, pakiramdam ni Lira ay kakaiba. May isang lalaking nag-aalala para sa kanya, nakasama niya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap at mahinang tawanan, hindi nila napansin ang isang figura na nakatayo malapit sa isang haligi. Si David Reyes, ang kanyang dating nobyo, ay napahinto sa paglalakad kasama ang isang katrabaho. Ang hawak niyang folder ay halos malaglag sa kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita. Si Lira. Ang ima ng ina si Lira, na hiniwalayan niya dahil ayaw makipagtalik sa kanya, ay buntis. At ang kasama nito, ang lalaking mukhang napaka-protective at nag-aalala, ay walang iba kundi ang bagong ng kanilang kumpanya. Si Marco de Villa. Nagtago si David sa likod ng haligi, ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa isang halo ng gulat, inggit at galit. Pinanood niya ang dalawa na pumasok sa elevator, ang kamay ni de Villa ay nakaalalay sa likod ni Lira. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang mabuo sa isip ni David, ngunit ang nabuong larawan ay isang bagay na hindi niya matanggap.
Isang bagay na nagpasiklab ng isang madilim na plano sa kanyang isipan. Lira at ang siye. Paano, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga kamay ay kusang kumuyom. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi na isang ngiti ng pagtataka, kundi isang ngiti ng isang taong nakakita ng isang oportunidad. Ang gabi sa balkoni kasama si Lira ay nag-iwan ng isang kakaibang marka sa puso ni Marco. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong nakarinig ng kanyang sikreto nang walang halong panghuhusga. Sa mga mata ni Lira, hindi siya ang perpektong tagapagmana o ang anak na nagkulang. Nakita nito ang lalaking nasa likod ng pangalang De Villa. Dahil doon, ang mga sumunod na araw ay naging mas magaan. Ang kanyang mga pagdalaw sa apartment ay hindi na lang tungkol sa responsibilidad. Naging isang bagay na ito na hinahanap-hanap niya, isang tahimik na kanlungan mula sa magulo niyang mundo. Ang ngiti ni Lira kapag dumarating siya, ang mga kwento nito tungkol sa pagsipa ng sanggol, ang simpleng panonood nila ng AE, lahat ay unti-unting pumupuno sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal ng hungkag. Ngunit ang kapayapaang ito ay kasing rupok ng salamin. Isang tawag lang mula sa kanyang ina ang kailangan para basagin ito. Marco, I'm hosting a dinner for our business partners and senior staff tonight at the Peninsula. I expect you to be there. Be on time, sabi ni Donna Esmeralda sa kabilang linya. Ang boses nito ay malamig at walang lugar para sa pagtanggi. Ma, I have plans. Cancel them, putol nito. This is important. It's about maintaining our image. Don't disappoint me. At ibinaba na nito ang telepono. Isang buntong hininga ang kumawala kay Marco. Alam niya ang ibig sabihin ng maintaining our image. Ito ang paraan ng kanyang ina para muli siyang ipaalala kung sino siya at kung saan siya nabibilang. Pagdating niya sa grand ballroom ng hotel, sinalubong siya ng pamilyar na eksena, mga lalaking nakasuot ng mamahaling suit, mga babaeng kumikinang sa alahas, at ang peke, matatamis na ngiti na nagkalat sa buong lugar. Ang mundo niya. Ang kulungan niya. Agad niyang nakita ang kanyang ina, ang reyna sa kanyang trono, na napapaligiran ng mga asawa ng ibang mga business tycoon. Nakangiti ito, ngunit alam ni Marco na ang ngiting iyon ay isang maskara. Lumapit siya para batiin ito. Ma, I'm here. Good, sabi nito, hindi man lang siya tiningnan. Itinuon nito ang pansin sa kausap na si Donna Consuelo. You know, Consuelo, it's so hard to find good, decent girls these days. Lalo na para sa mga anak natin na matagumpay. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang mga tainga. Alam niyang para sa kanya ang mga salitang iyon. Nagpatuloy si Donna Esmeralda, ang boses ay sadyang nilakasan para marinig ng mga nasa paligid, kasama na si Marco. Maraming babaeng desperada na gagawin ang lahat para lang sa pera. They see a successful man, and they see a lottery ticket. Nakakatakot. You have to be so careful. Naku, totoo yan, Esmeralda, sang-ayon naman ng isa pang babae. They will trap our sons with their schemes. Pakiramdam ni Marco ay nasusuffocate siya. Bawat salita ay isang patama, isang lason na idinidirekta sa kanya at kay Lira. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol si Lira, ngunit alam niyang iyon mismo ang gusto ng kanyang ina, ang gumawa siya ng eksena, ang patunayan na tama ito. Kaya tumalikod na lang siya at naglakad papunta sa bar para kumuha ng maiinom. Habang naghihintay, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Pamilyar ang mukha nito, isa sa mga junior executives mula sa marketing department. Good evening, Sir Marco, bati nito, may kasamang isang sobrang galang na ngiti. Congratulations po sa inyo. For what? Tanong ni Marco, medyo nairita. Ang ngiti ng lalaki ay lumawak, ngunit hindi umabot sa mga mata nito. Sa lahat po. Sa tagumpay ng kumpanya at sa lahat ng blessings ninyo. May kakaiba sa paraan ng pagkakasabi nito ng salitang blessings. Isang bahagyang paghinto, isang tingin na puno ng kahulugan na hindi maintindihan ni Marco. Pakiramdam niya ay may alam ang lalaking ito na hindi niya alam. Thank you, tipid na sagot ni Marco, kinuha ang kanyang baso at mabilis na umalis. Ngunit ang kakaibang pakiramdam na iniwan ng lalaki ay nanatili. Sino yon? David. David Reyes, naalala niya. Sa buong gabing iyon, pakiramdam ni Marco ay nasa loob siya ng isang aquarium at lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ang mga bulungan ng kanyang ina, ang mga tingin ng mga kasosyo nito, at ang kakaibang ngiti ni David Reyes. Lahat ay parang mga piraso ng isang palaisipan na ayaw niyang buuin.
Hindi na niya hinintay na matapos ang party. Maaga siyang umalis at nagmaneho papunta sa apartment ni Lyra. Kailangan niyang makita ito. Kailangan niyang mapanatag. Pagdating niya, nadatnan niyang mahimbing na natutulog si Lyra sa sofa, may isang libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol na nakapatong sa kanyang tiyan. Ang payapang mukha nito ay isang malaking kontradiksyon sa magulo at makamandag na mundong kakagalingan lang niya. Lumuhod siya sa tabi nito at pinagmasdan ito. Ang babaeng ito, na dumating sa buhay niya nang hindi inaasahan, ang babaeng ipinagtatanggol niya sa kanyang ina. Ngunit habang tinititigan niya ito, ang mga salita ng kanyang ina ay bumalik na parang lason. Maraming babaeng desperada na gagawin ang lahat para lang sa pera. They will trap our sons. Umiling si Marco, pilit iwinawaksi ang mga pagdududa. Hindi ganoon si Lyra. Nakita niya ang kaluluwa nito. Naramdaman niya ang sakit nito. Pero paano nga ba sila nagkakilala? Sa isang bar. Siya, isang Divilla. Siya, isang ordinaryong babae. Isang gabi. At isang pagbubuntis. Kung ibang tao ang titingin, ano ang isipin nila? Ang kwento ay perpektong akma sa mga babala ng kanyang ina. Kinuha niya ang kumot at maingat na ibinalot kay Lyra. Ngunit sa paggawa nito, isang butil ng pagdududa ang naitanim na sa kanyang isipan. Isang maliit na lamat sa tiwalang nagsisimula palang mabuo. Sino ka ba talaga, Lyra? Tanong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang babaeng mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa digmaang nagsisimula pa lang dahil sa kanya. Samantala, sa isang malayong sulok ng Metro Manila, si David Reyes ay nakaupo sa harap ng kanyang lumang laptop. Hindi siya mapakali. Ang mga imahe mula sa ospital ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, si Lyra na buntis, at si Emil Divilla na puno ng pag-aalala. Paanong nangyari ito? Si Lyra, ang isanta-santita na Lyra, ay bumigay sa si. At nabuntis pa. Ang galit at inggit ay nagsanib sa loob niya. Pakiramdam niya'y niloko siya. Pakiramdam niya'y pinagmukha siyang tanga. Dahil sa galit, binuksan niya ang kanyang lumang folder ng mga litrato. At doon, nakita niya sila. Ang mga litrato nila ni Lyra noong sila pa, masaya, nakangiti, magkayakap. Mga alaala ng 5 taong sinayang niya sa isang babaeng hindi naman pala ganoon kadesente. At pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang madilim at tusong ideya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Alam niya kung sino ang kailangan niyang kausapin. Ang tanging taong mas may galit kay Lyra kaysa sa kanya. Ang tanging taong may kapangyarihan para tulungan siyang umangat at para pabagsakin si Lyra ng sabay. Nagdial siya ng numero. Hindi ito ang personal na numero, kundi ang numero ng opisina. Good evening. Office of Donna Esmeralda Divilla. Huminga ng malalim si David, pinapakalma ang sarili. Hello, sabi niya, sinisikap na maging kalmado at profesional. My name is David Reyes. I'm a senior executive at Divilla Group. I believe I have some information that Donna Esmeralda would find very interesting. It's about certain Lyra Almario. May ilang sandaling katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang boses na puno na ng interes. Please hold, sir. I will connect you to the Donna's personal assistant. Habang naghihintay, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni David. Isang ngiti ng isang ahas na handa ng manuklaw. Ang unang atake ni Donna Esmeralda ay tapos na. Ngayon, oras na para sa kanyang sariling pag-atake. Ang gabi kung saan ibinunyag ni Marco ang kanyang sikreto sa balcony ay naging isang panibagong simula para kay Lyra. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magbago ang kanyang buhay, nakaramdam siya ng tunay na pag-asa. Hindi na siya nag-iisa. May kasama na siya, isang taong nakakaunawa sa bigat na kanyang dinadala. Ang mga sumunod na araw ay puno ng isang tahimik na kaligayahan. Ang pagdalaw ni Marco gabi-gabi ay naging parte na ng kanyang routine. Nagkwekwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay. Pinakikinggan niya ang mga kwento ni Marco tungkol sa stress sa opisina at ikinukwento naman niya ang bawat galaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Unti-unti, ang apartment na dati isang magandang kulungan ay nagiging isang tahanan. Ngunit pagkatapos ng isang gabi kung saan sinabi ni Marco na may pupuntahan siyang business dinner, naramdaman ni Lyra ang pagbabago. Pagbalik ni Marco ng gabing iyon, may dala siyang bigat na hindi niya maipaliwanag. Ang ngiti nito ay hindi na umabot sa mga mata.
Ang mga pag-uusap nila ay naging mas maikli. Madalas niya itong nahuhuling nakatitig sa kanya, ang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi nito masabi ng diretsyo. May problema ba sa trabaho? Tanong niya isang gabi, habang pinapanood niya itong nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa malayo. Wala. The usual, tipid nitong sagot, hindi lumilingon. Isang araw, nagtanong ito ng isang bagay na ikinagulat niya. Sino-sino yung huli mong naging boyfriend? Tanong nito, na para bang nag-aalangan. Natigilan si Lyra. Bakit mo na itanong? Wala lang. Just curious, sabi nito, pilit nang umingiti. Ang mga tanong ay nasundan pa ng iba. Mga tanong tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang buhay bago sila magkakilala. Bawat tanong ay parang isang maliit na paghuhukay, na para bang may hinahanap itong ebidensya. Ngunit ebidensya para saan? Ang lamat sa kanilang samahan ay tuluyang nabuksan isang hapon. Kagigising lang ni Lyra mula sa kanyang afternoon nap. Narinig niya ang boses ni Marco sa sala. Dumating na pala ito. Dahan-dahan siyang bumangon, may maliit na ngiti sa kanyang labi, sabik na makita ito. Ngunit pagdating niya sa pinto ng kwarto, narinig niya itong may kausap sa cellphone. At narinig niya ang pangalan ng ina nito. Ma, I told you, wala kang dapat ikabahala, sabi ni Marco, ang boses ay pagod. May sinabi ang ina nito sa kabilang linya na hindi niya marinig. I know her, pagpapatuloy ni Marco. Ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang tono. She's not like that. May isa na namang mahabang sagot mula sa kabilang linya. Pagkatapos, narinig ni Lyra ang mga salitang dumurog sa kanyang puso. Ma, I don't know, Lee. Bulong ni Marco, puno ng pagod at pagkalito. I need to be sure. I need to know the truth. Ang katotohanan. Ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi pa rin ito naniniwala sa kanya. Ang lahat ng pag-aalaga, ang lahat ng kwentuhan, ang lahat ng sandali sa balcony, lahat ba iyon ay bahagi lang ng kanyang paghahanap sa katotohanan? Nang ibaba ni Marco ang telepono at humarap, nagulat ito nang makita si Lyra na nakatayo roon, ang mukha'y basang-basa na ng luha. Lyra, Ang katotohanan, ulit ni Lyra, ang boses ay nanginginig sa sakit. Anong katotohanan ang hinahanap mo, Marco? Yung katotohanan na sinasabi ng nanay mo. Na isa akong desperadang babae na ginamit ka lang para sa pera. Lyra, it's not like that. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw niya, ang lahat ng sakit at sama ng loob ay biglang sumabog. Naririnig ko sa boses mo. Nararamdaman ko sa mga kilos mo nitong mga nakaraang araw. Hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Sa tingin mo, pera lang ang habol ko. Hindi sa ganoon, sagot ni Marco, ang boses ay tumaas na rin. Halatang naiipit siya sa pagitan ni Lyra at ng kanyang ina. Mother, she's just being protective. Protective? O mapanghusga, ganti ni Lyra. Kaya pala panay ang tanong mo tungkol sa nakaraan ko. Dahil iniimbestigahan mo ako. Dahil para sa'yo, at para sa nanay mo, isa akong kriminal na kailangang patunayang inosente. Ang pagod at pressure ay tuluyang bumalot kay Marco. Nawala ang kanyang pagtitimpi. Hindi ko na alam kung ano ang isipin ko, Lyra, sigaw nito pabalik. You have to understand my position. Bigla ka na lang dumating sa buhay ko. Buntis, ano ang inaasahan mong isipin ko? Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Lyra. Mas masakit pa kaysa sa mga sigaw ng kanyang ama. Mas masakit pa kaysa sa mga pang-insulto ng ina ni Marco. Dahil ang mga salitang ito ay nanggaling sa lalaking pinagkatiwalaan niya, sa lalaking sinimulan na niyang mahalin. Napaatras si Lyra, napahawak sa kanyang tiyan na parabang pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa sakit na kanyang nararamdaman. Ang galit ay napalitan ng isang malalim at nakakamanhid na sakit. Tinitigan niya si Marco, ang mga mata niya ay puno ng pagkabigo. Kung ganyan ang tingin mo sa akin, bulong niya, ang boses ay basag na. Kung pagkatapos ng lahat, isa pa rin akong malaking tandang pananong sayo, siguro mas mabuti pang wala ka sa buhay namin ng anak ko. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo papasok sa kwarto. Ibinagsak niya ang pinto at nilock ito. Sumandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig, habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy, dala ang bigat ng isang pusong muling nawasak. Ang galit at takot ay nagsanib sa puso ni Donna Esmeralda de Villa. Hindi niya matanggap ang narinig niya mula sa kanyang anak.
She's staying, matigas na sabi ni Marco na parang isang utos. Ang anak niyang laging masunurin ay biglang lumaban para sa isang babaeng hindi pa niya nakikilala ng buo. Isang babaeng nagmumula sa wala. Ito ay isang personal na pag-atake sa kanya. Isang paglapastangan sa pangalan ng pamilya de Villa. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang wasakin ang koneksyon na ito bago pa man ito lumalim. At alam niya kung sino ang tutulong sa kanya. Kinabukasan, isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kanyang opisina. Ma'am, si Emer David Reyes po. Napangiti si Donna Esmeralda. Ang lalaking ito ang may hawak ng susi. Papasukin mo. Pumasok si David sa opisina, nakasuot ng maayos na suit, ang ngiti ay sadyang mapagpakumbaba. Good morning, Donna Esmeralda. Salamat po sa oras niyo. Cut to the chase, Emer Reyes, diretsong sabi ng Donna, hindi ito pinapansin na umupo. May mahalaga ka raw sasabihin tungkol kay Lyra Almario. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni David. Ang pagkukunwari niya ay unti-unting nawala, napalitan ng isang bagay na mas madilim. Hindi ko lang po sasabihin, Donna. May ipapakita ako sa inyo, sabi ni David, inilabas ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang isang folder ng mga litrato at lumang mensahe. 5 taon po kaming magkasintahan ni Lyra Almario, nagsimula si David, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari ng pagkadismaya. Isang birhen, yan po ang pinanghahawakan niya. Isang desenteng babae. Pero ako, niloko niya ako, Donna. Niloko niya kaming lahat. Ipinakita ni David ang mga litrato nila ni Lyra na magkasama, ang mga ito ay kinuha noong masaya pa sila. Sa harap ng mga kaibigan namin, nagpapanggap siyang conservative. Pero pinaplano na pala niya ang lahat. Ang makahanap ng mayamang lalaki. Nagrereklamo pa sa akin noon na ayaw niya sa mga lalaking walang pera, tulad ko. Doon, pinakita niya ang mga screenshots ng mga lumang text message. Mga mensahe ni Lyra na kung saan ay nagrereklamo ito tungkol sa kakulangan ng pera o pagnanais na magkaroon ng mas magandang buhay. Maingat itong pinili ni David, inalis sa konteksto at binaluktot ang kahulugan. Lagi niyang sinasabi sa akin noon, Donna, dagdag pa ni David, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, na gagawin niya ang lahat para umangat sa buhay. Lahat. Pati na po siguro ang mag-set up ng isang one-night stand sa isang inosenteng lalaki para makabuo ng isang pamilya. Tinitigan ni Donna Esmeralda ang mga litrato. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ito na ang hinahanap niya. Ang ebidensya. Ang dumi. Kaya nang makita ko po siya sa ospital, kasama si Sir Marco, hindi po ako makapaniwala, patuloy ni David, ang boses ay puno ng pagkukunwari ng pag-aalala. Naawa ako kay Sir Marco. Biktima po siya ng isang babaeng walang ginawa kundi ang mangdamit. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng Donna. Isang ngiting malamig at kalkulado. Lyra Reyes, sabi nito, may narinig akong bakante sa senior management position sa marketing department. I think you're perfectly qualified. Nanlaki ang mga mata ni David. Ito na ang pangarap niya. Ang pinakamataas na posisyon na matagal na niyang hinahangad. Pero Donna with one condition, putol ng Donna, ang kanyang tinig ay nag-iwan ng walang pagdududa. Help me protect my son, and I will help you build your career. Walang pag-aalinlangan. Walang pag-iisip. Ang lahat ng ambisyon, inggit, at galit na nararamdaman ni David para kay Lyra ay biglang nagsanib. Ito ang kanyang pagkakataon para sa paghihiganti at pag-angat. Anything, Donna, sabi ni David, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kasakiman. Anything for the De Villa family. Nang umalis si David, hawak-hawak na ng Donna ang isang kopya ng mga litrato at print-out ng mga mensahe. Ayan na, Marco, bulong niya sa sarili habang tinititigan ang mga ebidensya. Ito ang babaeng pinagkakatiwalaan mo. Isang ahas na handang sumira sa pamilyang ito para sa pera. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinagabihan, nang bumalik si Marco mula sa trabaho, may naghihintay na sa kanyang opisina sa mansyon. Isang seryosong Donna Esmeralda, nakaupo sa kanyang upuan, at sa harap niya ay ang mga litratong ibinigay ni David. We need to talk, Marco, malamig na sabi ng Donna, hindi inaalis ang tingin sa kanyang anak. It's about Lyra Almario. Isang malakas na kabog sa dibdib ang naramdaman ni Marco. Alam niyang ito na. What about her, ma? Tanong ni Marco, sinusubukang manatiling kalmado. Tignan mo, anak.
Itinulak ng Donya ang mga litrato at mga print-out papunta sa kanya. Ito ang katotohanan. Ang pinatunayang katotohanan. Ang babaeng pinagkakatiwalaan mo, ang babaeng dinala mo sa buhay natin, ay isa palang manloloko. Isang gold digger na may makulay na nakaraan. Isang babaeng gumamit sa mga lalaki at gumamit din sa'yo. Napakunot ang noo ni Marco. Kinuha niya ang mga papel. Ang mga litrato ni Lyra at David na magkasama ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa kanyang puso. Ang mga mensahe, bagamat putol-putol, ay nagpapahiwatig ng isang bagay na nagpakulo ng kanyang dugo. Ang galit at takot na ibinulong ng kanyang ina sa kanyang tainga ay nagsimulang maging tunay. Ang butil ng pagdududa na naitanim ay biglang lumaki at naging isang puno ng kawalan ng tiwala. Ang babaeng akala niya'y iba, ang babaeng nakakita sa kanyang sakit, ay isa rin palang manloloko. Ang kanyang puso ay nanlalamig. Ang sakit ng pagkabigo ay mas masahol pa sa galit. Siya, si Marco de Villa, ay muling naging tanga. Muling nagtiwala sa maling tao. Naramdaman niya ang isang matinding bugso ng galit. Galit sa sarili. Galit kay Lyra. Tumayo siya bigla. I need to go. Saan ka pupunta? Tanong ng Donya, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sa kanya, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. Kailangan kong marinig mula sa kanya. Kailangan kong malaman kung ano ang totoo. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa apartment ni Lyra, ang kanyang isip ay puno ng nagbabanggaang emosyon. Ang sakit ng pagkabigo, ang galit ng pagtataksil, at ang pagnanais na marinig ang kanyang panig, kahit alam niyang ang lahat ng ebidensya ay laban sa kanya. Ang lahat ng itinayo niya kasama si Lyra ay tila isang kastilyong buhangin na anumang oras ay guguho na. Ang pagmamaneho ni Marco ay kasing bilis ng galit na bumabalot sa kanyang puso. Ang mga ilaw ng Maynila ay nagiging blur lang sa kanyang paningin. Ang bawat streetlight ay parang kumpas ng oras na nagpapaalala sa kanya ng mga oras na sinayang niya sa pagtitiwala. Ang mga salita ni David, ang mga babala ng kanyang ina, at ang mga lumang litrato ni Lyra sa piling ng ibang lalaki, lahat ay bumubuo ng isang masakit na imahe sa kanyang isip. Pagdating niya sa kondominium, halos sirain niya ang pinto sa lakas ng kanyang pagbukas. Nadatnan niyang nakaupo si Lyra sa sala, nanonood ng na para bang isang normal na gabi lang. Ang payapang mukha nito ay lalong nagpakulo sa kanyang dugo. Lyra, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng galit na pinipigilan. Napatalon si Lyra sa gulat. Agad nitong naramdaman ang tensyon sa hangin. Nakita niya ang pamumula ng mukha ni Marco, ang pag-igting ng panga nito, at ang mga matang puno ng apoy. Marco! Anong problema? Tanong niya, dahan-dahan itong tumayo, ang kamay ay napunta sa kanyang tiyan. Walang sinabi si Marco. Lumapit ito sa kanya, at sa bawat hakbang, lalong lumalaki ang takot sa puso ni Lyra. Nang makalapit ito, inihagis niya sa harap ni Lyra ang mga papel, ang mga litrato at print-out ng mga mensahe, na para bang maruruming basahan. Explain this, Lyra, utos ni Marco, ang kanyang boses ay bumababa na, mas nakakatakot kaysa sa isang sigaw. Ipaliwanag mo ang lahat ng ito. Nanginginig na dinampot ni Lyra ang mga papeles. Unti-unti niyang nakita ang mga litrato niya at ni David. Pagkatapos ang mga mensahe. Ang mga mensaheng minsan ay isinulat niya sa kanyang sariling kamay, ngunit ngayon ay lumalabas na baluktot at puno ng mali siya. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. Alam niyang ito ang gawa ng ina ni Marco. At si David. Naniwala ka sa kanila, bulong ni Lyra, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang puso ay unti-unting nadudurog. Naniwala. Napahalakhak si Marco, isang mapait na tawa. Ano pa ang gusto mong paniwalaan ko, Lyra? Ang pagkukunwari mo. Ang mga kasinungalingan mo. Na isa kang inosenteng biktima. Was it all lie, Lyra? Ang pagtatagpo natin. Ang lahat? Planado ba ito? Ito ba ang opportunity mo para makaahon sa buhay na lagi mong sinasabi kay David? Bawat salita ni Marco ay parang isang patalim na tumatarak sa puso ni Lyra. Ang lalaking nagsabi sa kanyang pinagkakatiwalaan siya ay ngayon ay nagpaparatang sa kanya na isa siyang manloloko, isang gold digger. Ang lalaking pinagsabihan niya ng kanyang mga takot ay ngayon ay ginagamit ang mga takot na yon laban sa kanya. Hindi. Nanginginig na sagot ni Lyra. Hindi ganyan ang nangyari. Ginamit nila ako. Ginamit ka, putol ni Marco, tumitingin sa kanyang tiyan.
O ginamit mo kami? Lira, kung gusto mo ng pera, sana sinabi mo na lang. Hindi na kailangang dumaan sa ganito. Doon na nawala ang lahat. Ang pag-asa. Ang tiwala. Ang pagmamahal na nagsisimula ng sumibol sa kanyang puso para kay Marco. Tinignan ni Lira ang lalaking minsan ay naniwala siya ay kanyang kasagutan. Ngunit ngayon, ang mga mata nito ay puno ng paghuhusga. Ang boses nito ay puno ng pandidiri. Para itong isang David na humiwalay sa kanya ng walang galang, ngunit mas masakit dahil ito ay si Marco. Wala akong kailangan ipaliwanag sa'yo, sabi ni Lira, ang kanyang boses ay nagiging matigas, puno ng pagod at galit. Ang mga luha ay umaagos na sa kanyang pisngi, ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng puot. Kung iyan ang tingin mo sa akin, kung ganyan kadali para sa'yo na paniwalaan ang sinasabi ng nanay mo at ng ex-boyfriend ko, kung ganyan kadali para sa'yo na husgahan ako, then there's nothing more to say. Hindi na niya kayang ipagtanggol ang sarili. Pagod na siya. Pagod na siyang lumaban para sa isang bagay na tila wala namang halaga sa taong dapat sana'y magtatanggol sa kanya. Umatras siya, dahan-dahan. Ang tingin niya ay nakatuon sa walang awa ng mga mata ni Marco. Sana maging masaya ka sa katotohanan na nakita mo. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kanyang kwarto. Narinig niya ang paghinga ni Marco sa kanyang likod, ngunit hindi na siya lumingon. Pumasok siya sa kwarto at mabilis na kinuha ang kanyang maliit na bag, hindi na siya nag-abalang mag-pack ng marami. Ang mahalaga ay makaalis siya. Ngayon na. Habang nagmamadali siyang nag-aayos, nakita niya ang singsing na iniwan ni Marco sa bedside table. Ilang araw na ang nakalipas, isang simpleng pilak na singsing na may nakaukit na maliit na bituin, na sinabi ni Marco na sumasagisag sa kanilang anak. Kinuha niya ito, tinitigan, at inilapag sa ibabaw ng kanyang unan. Isang simbolo ng isang pangarap na durog. Sa isang kapirasong papel, isinulat niya ang ilang salita. Maikli. Direkta. Walang emosyon. Nilisan niya ang kwarto, tahimik na tinahak ang sala kung saan tahimik na nakaupo pa rin si Marco, ang mga papeles ay nakakalat pa rin sa sahig. Isinilip niya ang huling sulyap sa lalaking ito, ang ama ng kanyang anak, na ngayon ay isa ng estrangherong binalot ng pagdududa. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto. Lumingon siya sa kanyang tiyan, hinaplos ito ng marahan. Anak, bulong niya, ang mga luha ay patuloy na umaagos, tayong dalawa na lang. Kakayanin natin to, hindi natin kailangan ng sinuman. At lumabas siya ng apartment. Naglakad siya sa hallway, sa elevator, sa lobby, hanggang sa marating niya ang kalsada. Ang mundo sa labas ay tila mas maliwanag kaysa sa madilim na silid na kanyang iniwan. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay kasing dilim pa rin ng gabi. Sinalubong siya ng malamig na hangin ng madaling araw. Sumakay siya sa unang taxi na huminto, walang tiyak na destinasyon, tanging pagnanais na lumayo. Lumayo sa sakit. Lumayo sa pagtataksil. Sabi niya sa driver, kahit saan po, Manong. Basta malayo. Sising-sisi si Marco nang makita niya ang pintong nakabukas. Lira. Tumayo siya, mabilis na lumapit sa kwarto nito. Bukas ang pinto. Walang tao. Ang kama ay ayos na. Nakita niya ang maliit na piraso ng papel sa ibabaw ng unan. At sa tabi nito, ang pilak na singsing. Dinampot niya ang papel. Ang mga salitang nakasulat ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Salamat sa lahat, Marco. Paalam. Huwag mo na kaming hanapin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang bumabagsak ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, punong-puno ng takot. Tumakbo siya palabas ng kwarto, papunta sa sala, sa dining area, sa banyo. Walang lira. Walang bakas. Ang sakit ng pagkabigo ay napalitan ng isang mapangwasak na realization. Nawala siya. Nawala sila. At ang lahat ng iyon ay dahil sa sarili niyang pagdududa. At dito nagtatapos ang kapanapanabik na kwento ni Lira at Marco, ang prinsipe at ang babaeng minarkahan ng tadhana. Sa pagtatapos ng bawat kabanata ng ating buhay, mayroon tayong laging nadidiskubreng bagong aral, bagong pag-asa, at bagong pag-ibig. Sa ngalan ng aming buong koponan, isang taos pusong pasasalamat ang aming inihahandog sa bawat isa sa inyo na naglaan ng inyong oras at puso upang pakinggan ang bawat kabanata ng kwentong ito. Ang bawat tugon ninyo, ang bawat emosyong ibinahagi ninyo, ay nagbigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na likhain ang mga istoryang magbibigay ng pag-asa at kaligayahan.
Ang pagsusulat ng kwento ni Lyra at Marco ay isang malalim na paglalakbay para sa akin. Sinikap kong ilatag ang bawat sakit, bawat pagdududa, at bawat laban na pinagdaanan ng ating mga karakter. Nais kong ipadama sa inyo na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, mayroon pa ring liwanag na naghihintay. Mayroon pa ring ikalawang pagkakataon. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa isang pagkakamali, kundi sa kakayahang magpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi para sa ating sarili. Ito ay paalala rin na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanilang nakaraan, kundi sa kanilang tapang na bumangon at lumaban para sa tama. Sana ay naipadama namin ang mensaheng ito sa bawat yugto ng kanilang paglalakbay. Maraming salamat sa inyong pagmamahal, sa inyong suporta, at sa inyong patuloy na pananampalataya sa kapangyarihan ng pag-ibig. Naway ang kwentong ito ay mag-iwan ng marka sa inyong mga puso, at magbigay ng inspirasyon na harapin ang bawat hamon ng may tapang at pag-asa. Gusto naming marinig ang inyong mga naiwan sa kwentong ito. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga damdamin sa comment section. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ingat po tayong lahat at mahal namin kayo.